high-drop compensator. Para ka lang naglalagay ng tinatawag nating digital or analog model ng actual line na mas maliit yung value kaysa sa transmission line. Parang gusto mo mangyari is check po kung anong voltage if ever, let's say, yung impedance ko ay 5 ohms. So, anong voltage yung kailangan ko i-regulate dito para yung voltage drop ko sa papuntang load center is mababa. So, kaya ka naglalagay ng pseudo point. Yung pseudo point na yun yung parang circulation ko na. Okay, so, yung mga kasunod na slides, pinapakita lang kung paano siya i-compute. So, we will not be talking about that. Ang habol ko lang dito sa discussion na to is malaman nyo na yung mga different equipments as well as yung mga different controls na ginamit natin sa voltage control natin. So, yun. Pwede mo makita rin siya using textbook citation or even, let's say, gumamit ka ng software. Pero hindi na natin habol yan. So, yun yung buong discussion natin sa voltage regulator. So, pwede mo siya i-apply, for instance, sa IEEE 1, 2, 3 bus. Kaya siya sinabi na 1, 2, 3 bus dahil pagbibilang ko lahat ng buses, 123. Yun ang ibig sabihin. Okay. Now, bakit tayo nagkakaroon ng mga ganito? Yung mga 123, etc. Kasi yung real networks nyo, for example, Luzon Grid or Philippine Grid, hindi yan basta-basta few buses lang yan. Baka nga yung Luzon Grid is nasa 5,000 plus na buses. Baka ganun karami. Kasi ang Taiwan ang pag-usapan natin, 1,000 plus ang Taiwan. So, ang Taiwan is only smaller sa Luzon by a certain percentage. So, expect na yung Luzon, mas maraming bus. Generation na yung Taiwan sa nuclear generation ng Taiwan. Wala na nuclear yung Taiwan ng 2025. So, ang plano nila is gagawin nilang 25 gigawatts yung PV. PV lang, 25. Okay. Main questions. Okay.